Sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Iniibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya mapala yung mga nakaranas po ng pag-ibig ng Diyos, magsisimula po umibig sa Diyos. Tandaan natin, hindi tayo yung first mover, hindi tayo yung first initiator kung bakit tayo umiibig sa Diyos, kundi ang Diyos. At pag naranasan mo po yung pag-ibig na yan, at yan po yung mag-drive sa'yo, siya po yung mag-motivate sa'yo, siya po yung mag-convict sa'yo para mahalin din ang Panginoon sa iyo. Kaya po sa madaling na naman. Makapangyari ang Diyos, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Alam po namin, minsan hindi po kami tapat sa pagmamahal po sa inyo. At salamat po sa unconditional love na na-experience po ng mga nananampalataya po sa inyong pangalan. At ngayong gabi sa po namin nagkakatiwala ang aming aralan ito. At kayo po ang may taas, at kayo po ang makilala sa aming mga buhay. Patawad sa aming mga pagkukulang po, pagkakasala, at kayo po ang magbabasbas sa mensahe, kayo dito sa aming mga bisita, mga hindi pa po nakakakilala ng lubos po sa inyo. Tulungan niyo po kami at kayo po ang maitaas sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Alami kayo dalangin po namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ibigin mo ang Diyos. Sabi dyan, thou shalt love the Lord thy God, and then doon sa huli ay thy neighbor as thyself. Ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ngayon, the title of our message this evening, Loving the Lord or Loving God. Pero bago natin maranasan or maibigin natin ang Diyos, bago natin mahalin ang Diyos, hindi po ako naniniwala na ikaw ang magmamahal sa Diyos or you are the first initiator of your love. Ano? Ang unang bagay kung bakit ka umiibig sa Diyos kasi naranasan mo, naunawaan mo po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos, yan po nakasaad po sa 1 Corinthians chapter 13, the true meaning of love. Kung mapapasin natin, love is patience, love is kind, love is long-suffering, love is unconditional, in other words. The love of God is unconditional, everlasting, and constraining. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan yung nagmamotivate. Yan yung nabasa natin sa 2 Corinthians 5:14. The love of Christ constrained me. Sabi ni Apostol Pablo. Yung pag-ibig ng Diyos, siya yung pumipilit sa akin para ipahayag yung Ebanghelyo ni Kristo. Iyon yung pumipilit sa akin kung bakit ako'y naglilingkod sa Diyos. Iyon yung pumipilit sa akin para ako makapagpatuloy sa Panginoon. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo kung bakit ka nagpapatuloy? Because you understand the love of God in your life. Pag hindi mo po naranasan yung pag-ibig ng Diyos, it's hard for you to stay on God, to rely on God, to love the Lord in your life. It's hard for you. Kasi hindi mo pwedeng maunawaan yung pagmamahal sa Diyos, kaya hindi mo naunawaan yung pag-ibig ng Diyos. It's hard, mga kapatid. So ngayon oras mong ito, may makikita pa po tayo sa Mark chapter 12 verse 30, tumutukoy din po sa Panginoon, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind. Deuteronomy chapter 6, same as some verses, ano po yung cross reference niya. So mga kapatid, itinuturo sa atin ngayong gabi kung paano tayo iibig sa Diyos. Ngayon, kung naranasan po ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, magsisimula kang umibig sa Diyos. Yan po yung mababasa natin. We love God, we love Him because He first loved us. So kung bakit ka naman umiibig sa Diyos kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. At maraming tao na nakakaranas ng pag-ibig pero hindi tunay ng pag-ibig. Kaya yung pag-ibig ng mundo, magkaiba po ang pag-ibig ng mundo, no? Ito po yung pagkakaiba, the difference between love of God and the love of the world. The love of God is unselfish, everlasting, eternal, unconditional. That's the love of God. The love of the world is selfish, kaya nga nagkaroon ng salitang selfie, mukha mo lang, yung gusto mong makita, ibuwal mo, at ipapangkalandakan mo sa buong mundo, ako ito. It's me, I, myself, I love myself. You see?
That's the love of the world. Selfish, sensual, makasaglibutan, TikTok, naka-black panty, invisible, and then sayaw ng sayaw. That's sensual, fleshly, carnal, And then, ang mundo, the love of God is conditional. Mahalin mo ako, mamahalin kita. Gawan mo ako ng mabuti, gagawin kita ng mabuti. Conditional. Pero ang pag-ibig po ng Diyos, unconditional. Kahit ano ka pa, pinakamasama ng tao sa mundo, minahal ka ng Diyos. Namatay siya para sa iyo. 2,000 taon na po ang nakakaraan. And then, the love of the world is not eternal. Hindi po siya ang walang hanggan. So maraming mga talata, hindi ko na po bubuksan. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional sa Deuteronomy chapter 7, verse 6 to 9. Pag sinabing unconditional, without any condition, it is not a meritorious act of the person. That's unconditional. Then, the love of God is everlasting. Yan po Jeremiah 31:1-3. Tandaan natin, kung ang Diyos ay everlasting God, ang kanyang pag-ibig everlasting love. And then ang kanyang gift is everlasting life. You see, ang kanyang tipanan ay everlasting covenant. Yan ang pagpangyan ng Diyos. Kung siya ay everlasting God, ang kanyang pag-ibig everlasting love. Ang kanyang tipanan ay everlasting covenant. And then ang kanyang pagmamahal sa atin, everlasting love. Yung kanyang pagka-Diyos ay everlasting. So, kanyang pag-ibig hindi lamang dito, kundi sa kanila. Kaya ito yung nagmamotivate sa atin para tayo makapagpatuloy sa Panginoon. At iyon yung dahilan kung bakit tayo nag-i-stay sa Panginoon. Kasi nga, yung pag-ibig ng Diyos na hindi ka sinusumbatan ng pag-ibig niya. Minsan tayo, yung pag-ibig ng mundo, sinusumbatan ka. Conditional. Pero ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po. And then, may mababasa tayo sa Romans chapter 13, verse 10. Love is the fulfillment of the law. Kaya pag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, it begins na napufulfill mo yung batas ng Diyos. Kasi si Jesus Christ, yung exact illustration ng pag-ibig ng Diyos. So ngayon, in response, In response. Ngayon, nakilala mo yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, ngayon magsisimula ka na mag-umibig sa Diyos. Yan po yung ating tatalakayin ngayon gabi, loving God. And then, sa John chapter 3, verse 16, alam natin itong talatang ito, Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Yesu Cristo, 2,000 taon na po nakakaraan. Kaya kung sino mang mananampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay ng walang. So pag naranasan mo po yung pag-ibig na yan, and then magpapatuloy ka sa Panginoon. May babasahin ko ang talatang Proverbs chapter 23, 23-26, sabi po ng Bible, My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. So doon sa unang puntos, makikita natin mga kapatid, love the Lord thy God with all thy heart. Ang hinihingi ng Diyos yung puso mo muna. Kung nasaan yung puso mo, nandoon yung kaluluwa mo. Kung nasaan yung puso mo, nandoon yung isip mo. Kung nasaan yung puso mo, nandoon yung katawan mo. So ang unang nire-require ng Panginoon ay yung puso mo. Kaya ang bagay na maunawaan natin, doon sa Colossians chapter 3, verses 1-3, set your affection on things above, not on things below. Kung nasaan yung puso mo, doon ka magseset ng affection. Opo. Kung nasaan yung puso mo, nandoon yung design mo. Kung nasaan yung puso mo, nandoon yung priority mo. Everything follows kung nasaan yung puso, mga kapatid. Kaya ang puso, sabi ng Biblia, ng Proverbs chapter 23, verse 26, ito ay father and son relationship. Meaning, ito ay ikaw at ang Diyos. Kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo Jesus, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, ang puso mo, ibigay mo sa Panginoon. Sabi dyan, Sabi dyan, My son, give me thy heart. Anak ko, bigay mo ang aking puso. Bakit kaya ang puso ang hinihingi at nire-require ng Diyos sa atin? Bakit? Kasi maraming mga narinig tayo, don't judge me. You don't know my heart. Yan ang mundo. Yes, hindi namin alam
ang iyong puso, ang laman ng puso mo. Pero kung anong inaakto mo, iyan ang nasa puso mo. Alam mo, tandaan po natin, hindi po nagpaparumi sa buhay ng tao ay yung nasa labas. Kundi nagpaparumi sa tao yung nasa loob. Kaya ang conversion, it begins in the heart. Ano? Ang regeneration o yung pagiging new birth, may panganak ka sa pamilya ng Diyos, nagsisimula yan sa puso. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, I will give you a new heart and a new spirit will I put within you. You see, it begins in the heart. Kaya napakahalaga na maunawaan natin, ang puso ay hinihingi ng Diyos sa atin. My son, give me thine heart. Bakit kaya hinihingi ng Diyos ang puso mo? Natin lahat. Alam niyo kung bakit no? Kasi heart is deceitful above all things. Yes. Ang puso mandaraya. Ano mo? Akala mo tunay pero hindi. Akala mo kalooban ng Diyos pero hindi. Alam mo, kung ibibigay mo ang puso mo sa Panginoon, napakadaling i-discern ang kalooban ng Diyos, ang tama at ang mali. Kasi ang puso mo, kung nasaan yung puso mo, malapit ka sa Diyos. Kung ang puso mo ay malapit sa Diyos, sigurado ikay malapit sa Diyos. So, mapapasin din natin sa Proverbs chapter 4 verse 23. Tingnan niyo po, medyo Bible study tayo ng konti. Sabi dito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabi dyan, keep thy heart with all diligence. Pakaingatan mo ang iyong puso ng buong pagsisikap. Buong pagsisikap. Ibig sabihin, hindi ka sarcastic. Ano? Kung saan na lang mapalagay. Yung puso mo yan, mapalagay ko muna doon sa lalaking yan. Kaya nagkakaroon ng try and error. Kaya mga kabataan, huwag kong magmadali. Ano po? Ang puso mo, ibigay mo muna sa Panginoon. Kasi nga ang puso, mandaraya. Akala mo siya na, sige, hintay kita habang ako'y nabubuhay. Ay, kung hindi ka nabuhay. Wala na. Kaya mga kapatid, ang puso, pakaingatan po yan. Kasi mandaraya, no? Sabi niya, keep thy heart with all diligence, for out of the heart are the issues of life. The issue of backsliding, the heart is the issue. No? Kung bakit ka nagbabackslide, hindi ikaw yun, because of your heart. Lahat ng issue mo ay nasa puso. Tithing, tithes and offering, problema puso. Kaya yung puso mo yan, dapat sa Panginoon. Kung nasa Panginoon yan, maintindihan mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So kaya, pakaingatan po yan ng sobra. Ano? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. And then may makikita tayo Psalm 119 verse 34. Psalm 119 verse 34. Sige po, sundan niyo ako. 119 verse 34. Sabi dyan sa verse 34, give me understanding, and I shall keep the law. Yea, I shall observe it with my whole heart. You see, ang nagbibigay ng understanding ay Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung ikaw ay kaya kung hindi ka nagpapasa ng salita ng Diyos, you can understand the will of God in your life. Yung iba, hindi maalaman kung anong kalooban ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang kalooban ng Diyos ay revealed in the Bible. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano maintindihan yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos patungkol sa aking love life? Ay, alam niya yan. Magpasa ka ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, my son, give me thine heart. That's the will of God in your life. Ibigay mo muna ang puso mo sa Kanya. Paano kaya? Ano kaya kalooban ng Diyos sa aking buhay? Patungkol sa aking trabaho. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You see, you can know the will of God in your life by reading the Bible. Ay kung hindi ka nagbabasa ng Bible, how can you know the will of God in your life? Kaya mahalaga yung devotion, Bible reading, prayer, and listening
from the preaching of the word. Kaya mahalaga po yan, ano? So, ngayon, mga kapatid, dapat nating maunawaan, dapat nating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos, and then you will understand and you will begin to love the Lord in your life. Ngayon, preacher, brother Angelo, paano natin mamahalin ng Diyos? And God uses instruments or instrumentality to express our love to Him. Paano? Magbukas tayo ng talata. Same pa rin po, same book, 1 John chapter 4, nandiyan po yung ating teksto. 1 John chapter 4, verse 7. Tingnan niyo po. Sundan niyo lang. Sabi John, beloved. So, sabi ni Apostle John, mga kapatid, let us love one another. So, number one, how can I love or express my love to God? Number one, loving God through loving the brethren. Paano mo i-express na mahal mo ang Diyos? I-express mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapatid. Kaya ang kapatiran hindi po nagsisiraan. Mga kapatid, tayo yung pamilya ng Diyos. Pag namatay ka, namatay ako, tayo pa rin na magkikita sa langit. Kaya sabi dito, beloved, let us love one another. For love is of God. Ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang may-ibig ay sa Diyos. In everyone that loveth is born of God. Ang sino mang umiibig ay naipanganak ng Diyos. And knoweth God at nakikilala ang Diyos. Minsan may narinig tayong chismis. Nagkakaroon ng division sa church. At nawa sa church na ito walang division. Nagkakaisa dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi siraan ng siraan. Sipaan ng sipaan. Minsan nakakabalita pa ako sa ibang church. Anong sinasabi sa aking church? Mga kapatid, magmimahingan po tayo. Tayo ay dapat hindi nagdidivision. Tayo nagmamahalan. Hindi yung grupo niya dito, grupo ko, grupo ng mga pangit, grupo ng mga magaganda, grupo ng mga mayayaman, grupo ng mga mahihirap. Hindi po, magkaisa tayo kay Kristo. Doon natin na-express na tayo ay mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa isa't isa. And how can you love the Lord? Because God is Spirit. So through expressing your love to your brethren. Verse 8, he that loveth not, tingnan niyo mga kapatid, he that loveth not, knoweth not God. Siyang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. For God is love. Verse 9, in this was manifested, at dito ay inihayag, the love of God toward us because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him para tayo mabuhay sa Kanya. And then verse 10, herein is love, narito ang pag-ibig. Not that we love God, hindi dahil tayo umiibig sa Diyos, but that He loved us. You see, God is the first initiator of love. Hindi tayo. Mahal ko ang Diyos, hindi ikaw yun, because of God. Kaya nga doon sa mga nakaraan lesson natin, we are activated in conversion. Nag-activate ang pagbabago ng buhay mo, yung transformation sa buhay mo, because of God. Kasi wala tayo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili mo. Ang Diyos lamang ang pwede makapagbago ng buhay ng tao. So God is the activator of our conversion. And then, we are activated in cooperation. Kung ano ang mission and vision of the church, we support. Kaya tayo bilang mananampalataya, dapat nagkakaisa tayo kung anong layunin ng church. Kung ang layunin ng church, kung bakit ito ay tinatag ng Diyos for evangelism, to reach people for the Lord, that's the main thing of the church. Yes, may trabaho tayo, pero pinakamaganda, unahin natin yung pagmamahal ng Diyos sa kaluluwa ng tao. At same lang tayo, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Iparanas din natin yung pag-ibig ng Diyos sa iba.
Sabi niya, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Then verse 11, beloved, if God so loved us, kung talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, we ought also to love one another. Kaya hindi naman tayo na magmahalan sa isa't isa. Magmahalan tayo, magmalasakitan, magtulungan, magpalakasan, hindi magsipaan. Ano, ako, honestly, nung mga nakaraan gusto ko na pumalis sa church na ito. At, dapat ko rin naman. Amen. Sinasabi ko sa kanila. Alam niyo ba kayo nakakatulong? Because of the love of God. Amen. Lahat po tayo ay may kinakapatid. Walang lukas sa atin. Kung bakit na nagpapatuloy because of that. Paano may express ang pag-ibig mo sa Diyos kayo hindi mo iniibig ang iyong kapatid? I-express mo, mga kapatid, ang iyong pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa iyong kapatid. Alam mo, may talata sa Biblia, love your enemies. It's hard to love enemies. But it is easy to love your brethren, your family. Kasi kadugo mo sila. Kapamilya mo sila. Doon mo mapapatunayan na mahal mo ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa iyong kapatid. Tuloy natin mga kapatid. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Verse 12, tingnan niyo po, no man hath seen God at any time. Walang nakakakita sa Diyos kahit anong oras. Sabi niya, if we love one another, kung talagang iniibig natin, nagmamahalan tayo sa isa't isa, God dwelleth in us. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Mga kapatid, ayoko dumating ang punto na ang Diyos ay wala na dito sa church na ito. And God can depart His presence sa atin. At naiglalala kung bakit ay nakakapagpatuloy dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, no man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Verse 13, hereby know we that we dwell in Him. Nalalaman natin na tayo ay nananahan sa Kanya, at siya ay sa atin, and He in us, because He has given us this Spirit. Purihin ng Diyos kasi may Espiritu tayo ng Diyos. Ang mga pinapatnubayan sa Romans chapter 8, verse 13, 14 to 16, ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay siyang mga anak ng Diyos. At kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos, it's easy for you to love your brethren. Because we are one Spirit in God. We have one Lord. One baptism, one family.
through loving the brethren. Sa Galatians chapter 6, verse 1 to 5, bear ye one another's burden. Magpasanan, tulungan, bear ye one another's burden. May mga burden tayo, may mga bigatin tayo mga kapatid. Imbes na tulungan mo yung kapatid mo, ay nagpapadagdag ka pa sa kanya. Kami po, kailangan din po namin ng encouragement. Akala nyo kami malalakas. Hindi po. Kami po ay nadi-discourage din. Maraming panahon sa pastoral din ang di-discourage, gusto nang iwan tayo lahat. Pero bakit sila papatuloy? Because of the love of God. Kung titingnan natin ang bawat isa, marami tayong pagkukulang. Pero dahil tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, yun ang dahilan kung bakit tayo nagpupuklod sa isang layunin na makapagulungan natin sa Panginoon. And we have seen and to testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Verse 15, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him and He in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and He that dwelleth in love dwelleth in God. Siya nabubuhay sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, and God in Him. 17, herein is love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Alam mo, tayo mga Kristiyano, tayo ay mayroong confidence pagharap sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Because of Jesus Christ. Hindi tayo tayo ay boldness. Merong boldness, merong courage. Panginoon, ako'y papasok sa kaharian mo because of your Son, the Lord Jesus Christ. It's not me, it's not my religion, it's not my family. It is your Son, the Lord Jesus Christ. That's our confidence. Ano? Sabi lang, here it is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Kung paano siya, gayon din tayo dito sa mundo. Kaya yung mga tao nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, it is easy to express your love toward your brethren.